this. Okay. Okay. So we will go through yung mga natutunan natin last Monday, especially yung mga guidelines na dapat nating maintindihan, no, so far, so that ito po yung maalala natin today sa ating pong pagpapatuloy ng ating pag-aaral, no, sa verse na ating inaalam, at I hope and I pray matapos natin ito till na makuha natin po yung interpretation at the same time yung pong application. Okay. Now, let's proceed. Isa na pa, guideline na natutunan natin very quickly, hindi ko na po i-explain ito ba, just to remind ourselves lang do sa mga guideline na natutunan natin so that we can finish our session tonight. So number one, yung inductive Bible study draws its conclusion from the text, not our assumption. No? It means to say very quickly, kukunin natin ang lahat ng mga meaning, mga bagay na gusto nating maunawaan. Hindi po sa mga natutunan na natin patungkol sa verse, kundi ito po ay magagaling lamang doon sa ating pinag-aaral na mga passages or mga verses. Okay, number two, pag nag-aaral tayo ng mga salita ng Panginoon, mga verse, mga passages, kailangan i-consider yung historical context, yung history nung kung saan nanggaling yan, kung saan ibinigay, sino nagsulat, ano yung mga bagay na dapat i-consider ng mga taon yon, kasi ito ay isinulat para sa kanila at hindi para sa atin. So para maintindihan natin yon, kailangan balikan natin yung mga panahon na yon at mga bagay na dapat natin maintindihan nung isinulat yan at ibinigay sa mga tao in those times. Yung literature, sabi natin, although isa lang ang Bible, but then maraming libro at yung mga bawat libro na yan ay meron pong mga methods o pamamaraan para i-approach natin siya. So hindi siya pare-pareho. Kagaya sabi ko nga, yung mga narrative, yung mga stories, ay hindi kagaya po yon sa mga kagaya ng mga Book of Revelation. So meron pong mga pamamaraan how to study it and how do we approach those passages. Yung theology, titingnan natin ano bang very purpose ni God sa bawat libro. It means to say, sa bawat libro na ibinigay niya sa Bible para sa atin, para when He reveals Himself unto us, meron siyang itinuturo patungkol sa Kanya, ano yung mga hangarin at purposes niya, kaya dapat natin alamin yung mga bagay na gusto ng Panginoon matutunan natin sa mga bawat libro, especially doon sa verse na ating pinag-aaralan. Kasi kapag hindi natin kinonsider, mga kapatid, yung historical, yung grammar o literature, at yung theology ng bawat aspect ng mga passages, we will fail to get the correct interpretation of it. Okay, number three, we talk about the inductive Bible study. Observation, interpretation, correlation, application. Pag sinabing observation, pag gagawa tayo ng observation, anong sinasabi nito? Itong verse na ito or itong passage na ito. So what does this say? Kapag interpretation naman, what does this mean? Ano ang kahulugan? And then correlation, what else it is being said and explained. It means to say, kapag pinag-aaralan natin itong verse na ito, titingnan din natin kung ano yung sinasabi ng ibang mga verses sa Bible patungkol dun sa pinag-aaralan natin. Okay? So number 4, application. How does this apply to my life? Paano ko ito i-apply sa aking buhay sa ngayon? Okay? Now, guideline number 4, pag gumawa tayo ng observation, ano yung dapat isa-isip natin, isa-puso. Kapag gumagawa tayo ng observation, compare translation. Sabi ko nga, hindi tayo magli-limit lang sa isang translation. Sabi ko, kung NIV ang ginagamit mo, gumamit ka ng ibang mga translation. Ikumpara natin yung mga verses na yan, mga passages, at tingnan natin anong sinasabi ng ibang mga translation sa Bible. Kung walang ibang Bible, mag-Google tayo, nandun po, marami tayong makikita dyan. Ask question, dito tayo nagtatanong ng mga who, what, where, when, how, no? At ito ay sabi nga natin, nire-refer natin yung mga question na yan doon sa passage na ating pong pinag-aaralan. Dahil dito natin makukuha yung iba't ibang mga bagay na ma-observe natin
na makakatulong sa atin ma-interpret o maunawaan o ang kahulugan ng passage na yon. Find keywords. Kailangan natin tingnan yung mga keywords. Sabi nga natin, pag sinabi nating grammatical context, titingnan natin yung mga salita na ginagamit. Especially, tingnan natin yan sa mga sa original writing dahil ito hindi po isinulat in English, but then we have to find the keywords and then later on we will try to know the real meaning of those words. Observe literary pictures. Tingnan natin yung bawat salita kung paano ginamit yan. At yan ay yung structure po nung passage. Kaya dito natin ino-observe po yung lahat ng yan. No? Kaya napaka-importante what we are doing in observation dahil ito ay makakatulong sa atin when we do our interpretation. Yung interpretation at correlation, pinagsama natin. Pag sinabi natin interpretation and correlation, kinukonsider natin yung context. Pag sinabing context, hindi lang maglilimit tayo doon sa verse, kundi titingnan natin yung ibang mga verses sa taas, yung ibang verses sa baba na nakapaloob doon sa chapter kung saan nandun yung ating verse. Kasi marami po dyan na maaring makakatulong pa upang maunawaan natin yung verse na ating pinag-aaralan. Compare scripture with scripture, yung sinasabi nating correlation, na kapag pinag-aaralan natin itong verse na ito, tingnan nyo kung merong ibang sinasabi sa Bible na ganun din. No? Para ito ay makatutulong din at makatadagdag doon sa verse na ating pinag-aaralan. Word studies, sabi nga natin kanina, take note of keywords. Dito sa interpretation, babalikan natin yung mga words na yan, magkakaroon tayo ng mga word studies, titingnan sa Greek or sa Hebrew na originally kung ano yung meaning niyan. Kaya napaka-importante yun kasi sometimes yung mga English natin has hindi sometimes yun ang talagang equivalent meaning ng mga words na ginamit po in the Hebrew language and also in Greek. Kaya kailangan natin tingnan kung anong ibig sabihin sa Greek at sa Hebrew. Meron tayong makikita niyan sa internet. Kung wala kayong mga libro na pwedeng kuhanan yan, marami pong mga sites sa internet na pwede nating mag-repair ng mga Greek words or mga words na yan na makakatulong sa atin. Topical studies, kailangan nating mag-aral din ano yung sinasabi ng ibang mga topics when we talk about the particular topic na ating pinag-aaralan. At saka consult other resources, no? Yung mga Bible dictionary, mga commentary na makakatulong pa sa atin upang tayo po ay maka-arrive dun sa interpretation ng ating pong passage. Then application, sabi nga natin, ni-establish natin yung relevance, ang kahalagahan, ang anong kahulugan ng passage na yan sa ating time today at paano natin magagamit sa pang-araw-araw nating buhay. Okay? Now, ang pinag-aaralan natin, tutuloy natin tonight. I hope na tapos natin hanggang application po is in the rich young ruler or the rich and the kingdom of God. No? At hindi na natin babasahin yan. Very familiar na tayo doon sa istorya. No? And I hope and I pray na somehow you can relate o kaya na ninyong i-istorya o i-share itong passage na ito na kahit hindi kayo nakatingin sa Bible at para bang isi-share na ninyo sa tao ay kaya na ninyo itong i-share. At ibig sabihin nun, naunawaan natin po yung passage. Okay? Now, number 7, sabi nga natin, read and read until you are able to understand before doing the observation. And then, tingnan natin yung mga parallel passages. Sabi nga natin, dahil lalo na sa mga gospel accounts, dahil meron mga parallel passages niyan sa gospel. Sabi nga natin, kagaya ng ating pong pinag-aaralan tonight, makikita natin na meron mga naisulat sa Mark at sa Luke dito sa Matthew na ating pinag-aaralan. So kailangan nating basahin din yung mga passages na yan sa parallel na isinulat para makakadagdag pa rin yan sa ating pong mga pinag-aaralan. Okay? Somehow, number 9, tingnan natin yung overview ng buong libro. Kaya nung last Monday, pinag-aralan natin ang very quick overview ng Book of Matthew kasi ang pinag-aaralan natin ay yung nakapaloob sa Matthew at ito yung mga bagay na makakatulong sa atin as a whole kung ano ba, bakit sinulat ni Matthew, ano ba ang kanyang intensyon, kanino ibinibigayan, at ano ang mga
parang theme nitong libro na ito, at ito'y makakatulong sa atin when we are able to when we are studying a particular passage sa book of Matthew. Okay? Now, sabi ko nga kanina, yung ating pong pinag-aaralan sa chapter 19 ay parallel sa Mark chapter 10. Hindi ko na kung kinuha yung Luke, but then we'll try just to highlight yung book of Mark chapter 10 verses 17 to 31. Okay? Hindi na natin po papasadahan yan. Who are the characters? Sabi natin si Jesus, yung disciples and men. Nangyari po yan sa region of Judea and the other side of Jordan when Jesus Christ was on his way to Jerusalem. Nakita natin yan sa Matthew 19 verse 1 at saka Matthew 20 verse 17. Although nakapaloob lang yan dun sa middle, kaya nga sabi ko kanina, yung context ay napaka-importante. Tingnan niyo yung mga context sa taas, yung mga verses sa taas at sa baba, kasi makakatulong yan doon sa mga bagay when we are doing observation. Kagaya nito, hindi na inilagay dun sa pinag-aaralan natin kung saan nangyari. But then kung titingnan natin sa itaas, makikita natin na si Jesus pala ay nasa region ng Judea and the other side of Jordan, and he was on way, paalis na siya papunta sa Jerusalem nung itong taong ito ay lumapit sa kanya. Okay? Who came to Jesus? A man came to him. He did not say sa Matthew, hindi sinabi kung paano siya pumunta kay Jesus, but then sa Mark, sinabi doon, he's running and then he fell on his knees. Okay? He talked about sa Matthew, ginamit, ni-repair nung taong yon si Jesus Christ as teacher. Sa Mark naman, dinagdagan niya and he added good. He repaired Jesus as good teacher. And then, alam natin po, anong response ni Jesus Christ. Hindi na natin ulitin yan. Explain ko na yan nung last time. Okay? Okay, he's young, he's keeping the commandments. Why the man came to Jesus Christ? He came to ask, ano yung pangatanong na gusto niyang i-ask? What good thing must I do? Sabi sa Matthew, kaya sa Mark naman, what must I do to inherit eternal life? Okay? Now, what is the response of Jesus? If you want to enter life, keep the commandments. What commandments Jesus was repairing? Ito, inisa-isa. Dito tayo natapos last time, isn't it? Okay? Ibinigay ni Lord na if you want to enter life, He repaired 5 of the 10 commandments and then 1 from the greatest commandment. No? Yung do not murder, do not commit, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother. Yan ay sa 10 commandments na nakuha sa Exodus 20, verses 12 to 16, Deuteronomy 5, 16 to 20. In-explain ko rin last time bakit dalawa, no? Originally, isinulat yan sa Exodus, but then inulit uli ni Moses nung paalis na ang bayan ng Israel papuntang Promised Land, kasi yung new generation ay kailangan ma-remind sila muli nitong 10 Commandments na somehow hindi nabigyan ng pansin ng kanilang mga magulang nung sa kanilang 40 years wilderness wandering, no? Yung kanilang mga magulang na matitigas ang ulo, nagsimatayan sa kanilang paikot-ikot sa wilderness, at ang makakapasok sa Promised Land ay yung mga kanilang mga anak na during those times ay maliliit pa, kaya hindi pa nila naintindihan o alam itong mga commandments na ngayon. Kaya sa Deuteronomy, inuulit uli ni Moses yung karamihan sa mga commandments, particularly, lalo tigit sa lahat, itong 10 commandments. Okay, yung love your neighbor as yourself, hindi yan binanggit ni Mark sa kanyang parallel passage here, but then si Matthew idinagdag niya, love your neighbor as yourself. Makikita natin sa Leviticus 19 verse 18. So napakaganda mga kapatid, kagaya dito sa verse na ito, walang binanggit dito na what commandments Jesus was referring. Si Jesus, ni-refer lang, do not murder, do not commit adultery. Napakaganda na balikan ninyo. Kagaya itong ginawa ko, binigyan ko siya ng mga verses, Exodus 20:12 to 16, tsaka Deuteronomy 5:16 to 20. Kasi napakaganda na ilagay niyo yung verse, kasi commandments yan, at nire-refer ni Jesus kayo nyo, nire-remind niya sa mga tao. Ngayon, saan niya kinote ito? Kaya napakaganda, balikan mo. Isip mo, saan ba ito commandment na ito na kino-quote ni Jesus Christ na ibinibigay dito sa taong to? At makikita natin na ito palang mga kino-quote ni Lord
ay makikita sa Exodus 20 verse 20 to 16 referring to the Ten Commandments, no? Kasi makakatulong sa atin yan. Kapag ganyan po yung makikita natin sa observation ninyo, makakatulong yan sa ating pong pag-aaral upang lubusan nating maintindihan yung kahulugan ng ating passage. Okay? Kesa sa parang binasa lang natin, sabi nga natin, but then kapag gagawa tayo ng ganitong klaseng pag-aaral, no, making observation, having your notebook and pen, and then trying to study, and then going back to many passages in the past, napakaganda kasi nauunawaan natin, naintindihan natin lalo yung passage natin. Okay? Now, let's proceed. Dito tayo po magpapatuloy. Dito tayo nahinto. So, sabi ni Jesus, ito yung kanyang mga binigay, no? If you want to enter life, keep the commandments, and then you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. Doon sa nakarang slide, nakita natin that Jesus Christ was referring to the 5 of the 10 commandments and then one from the greatest commandment. What are these commandments? Yun nga, Jesus was referring to the 10 commandments and the greatest commandment. Pag sinabi natin greatest commandment, sabi ni Jesus Christ, okay, later on, but hindi lang po yan ni-repair ni Lord by that during the gospel, pero sabi nga natin, nakuha yan sa Leviticus. Pero kung mapapansin ninyo, when Jesus Christ gave us the greatest commandment, no? Kumbaga sa dami po ng commandments na ibinigay ni God sa Old Testament, He just summarizes all these things into 2 greatest commandments. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and then love your neighbor as you love yourself. Kasi if you know how to love God, no, with all your soul, mind, and strength, with all your being, ibig sabihin, you will able to obey the commandments pertaining to God. Hindi ka maggagawa ng Diyos-Diyosan, hindi ka sasamba ng ibang Diyos kasi mahal mo ang Panginoon. So, kung ma-obey mo na yung lahat ng commandments patungkol sa Diyos. Kung marunong ka magmahal sa kapwa mo, kagaya ng pagmamahal na ibinibigay mo sa sarili mo, ibig sabihin, lahat ng mga commandments patungkol sa kapwa ay magagawa mo. Hindi ka mag-murder, hindi ka magnanakaw kasi mahal mo ang kapwa mo. So, ibig sabihin, ang sabi ni Jesus Christ, pag na-obey mo itong 2 commandment na ito, you are able to obey the full commandments of God. Kaya nga, dito, ni-repair ni Jesus Christ as the greatest commandment. So what is the contrast between the man's question? Ano yung contrast? Kasi di ba sabi natin, kapag tayo po'y nag-aaral ng observation, take note of keywords at the same time, you have to see the structure of, titingnan natin yung structure ng mga words. Particularly kapag merong contrast o pinagkukumpara. Okay? Makikita natin merong contrast dun sa question ng tao at sa sagot ni Jesus Christ. Ano yung contrast dito? Sa tanong ng tao, ang sabi niya, what good thing must I do to get eternal life? Sa kanya, para magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan meron siyang gawin. At yun ang itinatanong niya kay Jesus Christ. Ano yung magandang bagay na dapat kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? So sa taong ito, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang pananaw ay dapat ang eternal life ay pwedeng pagtrabahuhan. Ibig sabihin, kaya kong magkaroon ng eternal life at sa pamamagitan ng paggawa. At yun nga ang tinatanong niya kay Jesus. Ano yung dapat niyang magandang gawin para siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? So, yun yung sa tao. But then kay Jesus Christ, makikita natin may pagkakaiba yung kanyang kasagutan doon sa question ng tao. Kay Jesus Christ, to have eternal life, you have to obey the commandments. Okay? So dito, there is a contrast when it comes to having eternal life. Sa tao, kailangan merong gawin to have eternal life. Pero sa Diyos, it is just simply obeying the commandments. Okay? It is by obedience to the commandments that you will enter life, sabi ni Jesus Christ. So there is a contrast, no? Dito pa lang makikita natin, may meaning na tayong makikita dito pag dinala na natin ito sa interpretation natin na kung
kung makikita dito pa lang sa observation, makikita natin na tama pala, kaya ang mga tao ngayon akala nila na kailangan nilang magtrabaho para magkaroon ng salvation, para magkaroon ng eternal life. Pero hindi pala kailangan magtrabaho ang tao for them to have eternal life, no? Kasi yun ang nakikita natin sa mundo natin. Pero ang sinabi ng Panginoon si Kristo, we have to simply obey the commandments of God. No? And so doon interpretation na ito, mga kapatid, no? When you are doing this kind of contrast, na nare-relate mo na ito sa ating time today, kaya makakatulong na yan later on dun sa ating pong interpretation, that dito pa lang sa observation, lumalabas na yung karamihan sa mga interpretation natin. Okay? Contrast, anong contrast? Must I do versus obey the commandments. No? Yun yung contrast na pinibigyan dito ng pansin. Na sa tao, ano yung kailangan nilang gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan, pero sa Panginoon Diyos, it is by obedience to the commandment of God. Okay? Tuloy natin. So what ang implication nito? Anong sinasabi dito ngayon? Okay? So dito para na tayo nag-i-interpret. Kasi tatanungin mo, ganun pala sa tao, that what must I do? Kay Jesus Christ naman, if you want to enter life, you must obey the commandments. So anong sinasabi nito ngayon? What is the implication of this? The man believes that to inherit eternal life, he must do good things. But Jesus said that to enter life, he must obey the commandments of God. So yan, meaning na po yan. Interpretation na yan, mga kapatid. So, doon pa lang sa pag-aaral natin na ito, kapag kinukumpara natin at tinitingnan natin yung mga words, yung mga questions, saka yung answer ni Jesus Christ, nakikita na natin yung contrast. At doon sa contrast na yon, makikita natin na may mga meaning na kagad na mga gamit na natin sa ating interpretation later on. So, kung titingnan natin ngayon, yung sinasabi nitong taong ito at ang sinabi ni Jesus Christ, pwede nating sabihin ngayon that the man believes, siya'y naniniwala na para magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan siyang may gumawang magandang bagay. Pero ang sinabi ni Jesus sa kanya, para siya'y magkaroon ng buhay, kailangan niyang sumunod sa kautusan ng Panginoon. So, yun po yung sinasabi. Okay? So, what do the commandments pertain to as given by Jesus Christ? Ano ang commandments na sinasabi dito? What do the commandments pertain? Anong tinutukoy ng mga commandments na ito na ibinigay ng ating Panginoon? The commandments pertain to our relationship with others or to our neighbor. Tingnan niyo po, no? Babalikan ko itong ating text kanina. Let me just go back again to our text kanina. Okay, yes. Tingnan niyo po itong 5 at yung pang-6. Itong commandment na ito, kung papansinin ninyo, kasi kung magiging sensitive tayo mga kapatid, ito makakatulong kasi nag-o-observe kayo. Kapag inobserbahan ninyo itong 6 na commandment, para kanino ito? Isn't it, itong mga commandment na ito ay patungkol sa relasyon mo sa kapwa mo. Kaya hindi ka papatay, ibig sabihin, hindi ka papatay ng kapwa mo. Do not commit adultery, patungkol din to sa kapwa mo. You do not steal, patungkol din sa kapwa. Do not give false testimony, patungkol din yan sa kapwa. Honor your father, patungkol din sa kapwa, sa nanay at tatay mo. Love your neighbor, patungkol sa kapwa. So itong ibinigay ng Panginoon ngayon, pertaining, yung unang commandments na yan ay patungkol sa relasyon natin sa ating kapwa or to our neighbors. Okay? Now, but what about ngayon? Ang tanong ngayon, dahil tayo nag-o-observe, okay, but walang binigay si Lord na commandment patungkol sa Diyos. Diba? Kailangan nating, bakit walang binigay si Lord na binigay sa taong ito, but ang binigay lang niya ay mga commandments patungkol sa relasyon sa kapwa. Pero paano naman, di ba? Ang 10 commandments, meron ding patungkol sa Diyos, di ba? Lalo na yung una, ikalawa, at 3 doon sa unang 10 commandments, no? That you have to, you shall have no other God, that you shall not have you will not make idols, you will not use the Lord's name in vain, di ba? Patungkol yan sa Diyos. Pero asan yun doon? Ba't wala doon, no? That we have to consider this, no? Later on, titingnan natin yan mamaya, no? Maaring sa ngayon, wala po yan. Pero i-take note natin
But what about the commandments pertaining to God? Kasi mapapansin niyo yun, dahil panay itong mga commandments na ito ay patungkol sa kapwa, pero palang patungkol sa Diyos. That's something to consider later on. Okay, so ilagay lang natin sa isip natin mamaya. Let's hold to that and then we will come back to that later on. Okay? Now, verse 20, tuloy natin. Nung ibinigay ni Lord itong 6 na commandments na ito patungkol sa kapwa, ang sinabi niya, all these I have kept. The young man said, what do I still lack? Jesus answered, if you want to be perfect, go sell your possessions and give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Okay? So dito, ano observation natin dito sa mga verses na ito? Which commandments the man were able to keep? Ano yung mga commandments daw na nasunod nitong taong na ito at na-obey? Sorry for that wrong spelling here. All of them, the man kept. So lahat siya na nagawa ito. Sabi nga dun sa Mark, dito sa Matthew, kung mapapansin ninyo, kaya napakaganda yung yung parang kinukumpara ninyo yung mga parallel passages with the same story. Sa Matthew, ang sabi dito, all this I have kept. Ganun lang sinabi ng tao. But then sa Mark, sinabi doon, all this I have kept since my childhood. Ibig sabihin, kahit nung maliit pa siya, nung kahit siya'y bata pa, na-obey na niya ito. Na sometimes kapag tinitingnan natin yun nga, yung mga parallel na yun, nakakadagdag pa yun lalo sa ating pagkakaintindi. Kasi dito sa Matthew, walang sinabi, basta ang sinabi lang, all this I have kept. Pero kung titingnan ninyo sa Mark, ang sinabi doon, all this I have kept since childhood. No, ibig sabihin, kahit nung bata siya, hindi lang niya nasusunod yan nung malaki siya o binata na siya, but then nasusunod niya yan kahit nung panahon na siya'y bata pa. Okay, so nakakadagdag palalo yon sa ating meaning. Kapag tinitingnan natin yung correlation, tinitingnan natin yung parallel passage sa ibang mga scripture na may katulad na sinasabi na ganoon o kagaya na same story. So what commandments was lacking as the man asked? So dito, kung mapapansin ninyo, ang tanong kagad nung taong yon, nung sinabi niya all these things, yung lahat ng sinabi ni Lord, nasunod niya. Meron pa bang kulang? So yun ang sinabi niya. So what commandment was lacking as the man asked? No? Ano pa ba ang commandment na kailangan ko? Yun ang ibig sabihin ng tao. At ito natin makikita yung kulang dun sa taong yon. And what is kulang? Sell your possession, give it to the poor, which is now pertaining to God's kingdom. Okay? And then come follow me, pertaining now to God and obedience to Him. These are commandments pertaining to God and His kingdom. So kanina, tinanong natin, bakit yung mga binigay na commandments ni Lord patungkol lang sa tao, walang patungkol sa Diyos? But makikita natin dito, hindi binigay kagad ni Jesus Christ yung patungkol sa Diyos o yung commandment sa Diyos kasi gusto niya bigyan ng pansin ito sa tao dahil alam niya na yung taong ito ay talagang he knows how to keep the commandments pertaining to other people. But then when it comes to God, doon siya kulang. Kaya gusto niyang bigyan ng pansin ito sa tao kaya medyo hindi niya binigay. Okay? Kaya nga later on nung nagkaroon ng pansin itong tao na parang may kulang sa kanya, doon niya isidingit ni Jesus Christ itong commandments na ito. Kaya tingnan niyo po ito, if you want to be perfect, sabi niya, go sell your possessions, give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. Now, when you sell your possessions and give it to the poor, di ba yan yung tinatawag nating principle when it comes to the kingdom of God? No? Remember when Jesus Christ called the first disciples, kung matatandaan natin nung tinawag na si Peter, sila Andrew, si James and John, sila yung mga mangingisda. Okay? Nung tinawag ng Panginoon si Kristo, itong sila Simon, si Simon Peter, si kanyang kapatid, ang sinabi doon, they left everything behind and then they follow Jesus Christ. It means to say, it talks about how their love for the Lord, no? It talks about how they obey God, no? And here we can say
that you are willing to exchange everything in exchange for the Lord. Ibig sabihin, dahil itong taong ito ay mayaman siya, and what is lacking to him is that when it comes to his relationship with God. Okay, mayaman siya sa pakikitungo sa tao, pero hindi siya mayaman sa kanyang relasyon sa Panginoon. Dito natin makikita yon. Kaya nga sabi dito, ibenta mo lahat ang iyong mga ari-arian, ibigay mo sa mga mahihirap. Di ba yan ang itinuturo sa Bible, di ba? Marami tayong makikitang ganyan that we have to give to the poor. Yan ang tinuturo when it comes to the kingdom of heaven, no? When it comes to the kingdom of God. And at the same time, pertaining to God, yung obedience to the Lord, yung sinabi ni Jesus Christ that after you sell the possession, when you give it to the poor, come and follow me. Isn't it as a commandment pertaining to God? He was commanded by the Lord to come to the Lord and follow Jesus. So this is a commandment pertaining to the Lord, to God. So dito papasok mga kapatid yung kulang sa taong ito. So dito magkakaroon tayo na naman ng panibagong meaning, no? Magkakaroon na tayo ng mga later on na pwede nating gawing sa ating pong interpretation at sa ating application, na posible pala na ako sa aking buhay ay mayaman ako sa pakikitungo ko sa tao, but then sa Panginoon Diyos hindi. Pwedeng maging mangyari yan sa ating buhay. Kagaya nitong taong ito, he was able to obey all the commandments pertaining to his relationship to other people, pero he was not able to obey God when it comes to his relationship with God. No? Ito yung kulang sa taong ito, na ito ay hindi niya na-obey kahit nung siya'y bata pa. And that is when it comes to his relationship with God. So these are commandments pertaining to God and his kingdom. So what the man will receive in exchange? Tingnan niyo po, no? Come to think, kung ibibigay niya ang kanyang mga ari-arian at ito ibebenta niya, ibibigay niya ang pinagbilan na yon sa mga mahihirap, at siya susunod at he will come and follow Jesus. He will follow the Lord and obey Jesus Christ. Ano ang tatanggapin niya kapalit nun? Ang sinabi ni Jesus Christ dito, he will have treasure in heaven, which is the kingdom of God principle. Diba? Ang sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga katuruan, mga kapatid, ito parang nagdadagdag na ako, no? Parang nagpipits na ako dito, pero hinihimay-himay lang natin to, no? Makita, sabi dyan sa verse natin, if you sell your possession and give it to the poor, sabi doon sa verse 21, you will have treasure in heaven, then come and follow me. Ibig sabihin, ito yung principle na itinuturo, nakita natin sa Bible, lalo na tigit sa lahat sa New Testament. Isn't it? Sabi sa book of Matthew, seek first the kingdom of God and all these things and his righteousness, and all these things will be added unto you. Kailangan maging mayaman muna tayo in seeking the kingdom of God and the righteousness of God, and all these things will be added to us by the Lord, no? So yun dapat ang ating maging treasure sa ating buhay, yung treasure natin in seeking the kingdom, in seeking the righteousness of God, even before yung ating mga treasure will come, no? Yung mga all our needs. Di ba ganun din ang tinuturo ni Jesus Christ, no? Sabi niya, store up treasure in heaven, na hindi masisira, na hindi masusunog, na hindi mawawala. No? Yun yung sinasabi doon. So ibig sabihin dito, it's either our treasure is on earth or our treasure is in heaven. No? At yun yung makikita natin dito, ang tinuturo ng Panginoon, na ang magiging kapalit kapag tayo po ay ibebenta natin yung ating mga bagay na meron tayo dito sa lupa, we will have treasures in heaven. And that is the kingdom principle. No, makikita natin dito sa verse na ito. And then, tuloy natin, what is the contrast between the first commandments? Ano yung contrast ngayon? Di ba binigyan siya muna ng unang commandment and then pangalawang commandment. And what is the second commandment? Go, sell your possession, give it to the poor, and you will have treasure in heaven, and then come and follow me. So yung una, mga patungkol sa tao, no? You shall not murder, you shall not steal, you shall not
commit adultery, you shall not bear false testimony. Okay, mga patungkol sa tao. Pangalawa, ito yung mga pertaining to God, no, in our relationship with God. So the first commandment pertaining to others. Okay? Ngayon, ang sabi ni Jesus Christ, itong commandment na ito, when you are able to obey those commandments, no, yung you will not murder, it will lead you to enter life. Okay? Yun yung sabi ni Jesus Christ. If you want to enter life, obey this commandment. What is the commandment? Do not murder, do not steal. So, kapag, ang sinabi ng Jesus Christ, kapag tayo ay hindi gumagawa ng mga na hindi magagandang o gumagawa tayo, hindi natin ginagawa yung mga hindi mabubuting bagay sa kapwa natin, we will enter life. And that is true. No, come to think, kung ikaw ay maraming kaaway, no, nagnanakaw ka, ikaw ay pumapatay, ikaw ay nag-committing adultery, ang daming may galit sa iyo, no? You will have no life at all, no? And I believe you will not find life. So dito, kapag mayaman tayo sa relasyon natin sa kapwa, we will find life indeed, no? Dito sa ating pong lupa, kung wala kang ginagawa sa kapwa mo, and that will enter you to life. Now, that is when we know how to obey commandments pertaining to others. But come to think, when it comes to commandments when it comes to God, yung pangalawang commandments, makikita ninyo dito sa verses 20 to 21, mga kapatid. Itong mga commandment na ito ang kulang nitong taong ito. And that is pertaining to God and the kingdom of God. Okay? It is pertaining to God and His kingdom. Kaya kung mapapansin ninyo, may kaiba nito. Nung una, sabi ni Jesus Christ, if you want to enter life, He's not talking about even eternal life here. He's not talking about even eternal life. But Jesus Christ says, if you want to enter life, okay? Ibig sabihin, ang buhay na sinasabi dito ni Jesus Christ is yung buhay na parang maayos ang buhay mo dahil wala kang kaaway, hindi ka nagnanakaw, walang nagagalit sa iyo dahil maayos ang pakikitungo mo sa tao. And that is really life itself. Hindi naman yun parang ang daming tao na iinis sa iyo, no? But then dito, if we want to enter life and experience really life, then we have to really be good to other people. Now, hindi lang yon. But then, sabi dito ni Jesus Christ, sa pangalawa, merong naman, if you want to be perfect. Okay, that is the contrast dito, no? If you want to have life, itong gawin mo. Maging mayaman ka sa pakikitungo mo sa tao. But if you want to be perfect, perfection comes in the relationship with God. Okay? Kaya nga, if you want to be perfect, that will lead you to perfection, itong gawin mo. Iwanan mo lahat ang patungkol sa mga kayamanan dito sa lupa, ibigay mo yan sa mga mahihirap, and then you will have treasure in heaven, and then come and follow me. That is perfection, mga kapatid. Okay? So in this, there is a balance here na itinuturo ng Panginoon, the commandments that will always lead us into life, and some commandments also that will lead us in perfection. And those commandments na patungkol sa Diyos at patungkol sa Kanyang kaharian, it will always lead us into perfection. At yun yung napaka-importante. Kung gusto nating maging perfect daw, not only to have life, then we have to really commit, we have to become, sabi nga natin, maging mayaman tayo sa relasyon natin sa Diyos at hindi tayo magiging, sabi nga natin, hindi tayo willing tayo even to exchange what we have in exchange of Jesus Christ. Tingnan niyo po ako na parang nagpipis na ako dito, nag-i-interpret na ako, no? Ditong mga passages lang to, pero pag hinihimay-himay ninyo yung ganyan yan, nakikita ninyo yung pagkakaiba at nagkakaroon na ng interpretation yan dito, mga kapatid. At hindi nagmamasid lang tayo, nag-o-observe. Inobserbahan ko lang yung words that if you want to enter life, do this. And then inulit na naman ni Lord, if you want to be perfect, do this. So may dalawang bagay na ibinibigay si Lord dito na commandments. This will lead you to life, but this will lead you to be perfect. And what is to be perfect?
Exchange what you have for the Lord. Come and follow me and you will have treasure in heaven. And that's it, no? So, it is a balanced thing. Well, may pantungkol sa kapwa, may patungkol sa Diyos. So, dito makikita natin yung dalawang bagay na ibinibigay dito ni Jesus Christ. Okay, let's proceed. Ngayon, nung sinabi ito ni Jesus Christ, when the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Verse 22 yon. Ngayon, anong observation natin dito sa verse 22? What happened when the man heard what he lacks to obey? Nung nalaman niya na meron pa rin palang siyang kulang, akala niya na wala siyang pagkukulang when it comes to obeying God. But then he realizes that he lacks something to obey. And what is that? That he was not really able to sell everything. He went away sad. Okay? What the man became, or why? It should be why the man became sad? Because he had great wealth. Okay? Nung sinabi nito ni Jesus Christ, lumayo siyang malungkot. Bakit siya naging malungkot? Is because he had great wealth. Okay? Bakit? Because it means to say, from here, dito pa lang, makikita natin, no? Dito pa lang sa meaning na ito, hindi siya willing o parang hindi siya ready na ipagpalit yung kanyang kayamanan para sumunod kay Jesus. Dito pa lang, no? Dito pa lang, hindi pa tayo nag-i-interpret, kitang-kita na natin na itong taong ito, hindi siya handang i-give up ang lahat ng meron siya kapalit si Jesus. No? So doon pa lang makikita na natin doon. And later on, makikita natin yung great wealth na yan sometimes become a problem to us. Okay, na nangyari sa taong ito. Kaya nga, makikita natin yan sa mga susunod na verses. Nung lumayo itong taong ito, anong nangyari? Bumaling si Jesus Christ sa kanyang mga disciples. At doon sabi ni Jesus Christ, ito yung sinabi niya sa verse 23, truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Verse 24, again I tell you, inulit niya, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Okay, now anong observation natin? Tanong, what Jesus said to his disciples? Anong sinabi ni Jesus sa kanyang disciple? It is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. And then another thing, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Okay? So what is the contrast being compared? So may contrast na naman dito, no? Makikita natin dito, meron na namang pinagkukumpara si Jesus Christ na dapat bigyan natin. Kaya sabi ko nga kanina, kapag merong mga ikinukumpara sa mga verses na ating pinag-aaralan, take note of those contrasts. I-take note of that. Tingnan ninyo yung mga contrast na yun. Di ba? Kanina nakita natin yung contrast, yung sagot, yung tanong nung tao, contrast dun sagot ni Lord. Makita natin yung contrast nung unang commandment, may contrast din sa pangalawang commandment. Okay? Dito may contrast na naman na ipinagkukumpara. Ano yung kinukumpara? A camel to go to the eye of the needle, someone who is rich to enter the kingdom of God. So may pinagkukumpara dito si Jesus Christ na ang camel will go to the eye of the needle, kinukumpara niya yon sa isang tao na mayaman to enter the kingdom of God. Parang a camel who will enter the eye of the needle and then versus someone who is rich to enter the kingdom of God. So parang dalawang entrance na dalawang kinokontrast dito na isang entrance is through the eye of the needle and then second contrast is entering the kingdom of God. So ano ang sinasabing papasok doon sa eye of the needle? The camel. And then sino yung sinasabing nire-refer ni Jesus Christ dito sa contrast who will enter the kingdom of God? Someone who is rich. Okay, so yun yung kinakikita nating contrast dito. Okay? Now, why is it hard for a rich man to enter the kingdom of God? Ang sinasabi dito ni Jesus Christ, balikan natin yon, okay? Ang sabi niya, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven.
mas madali pa raw ang isang camel pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na tao na makapasok sa kaharian ng Diyos. Okay, so yun yung contrast na binibigyan ng pansin dito ni Lord. Okay? So why it is hard? Bakit mahirap for a rich man to enter the kingdom of God? Bakit? Bakit? Anong dahilan? Bakit sabi ni Jesus Christ, why it is hard for a rich man to enter the kingdom of God? Because of his love or because of man's love for his riches and wealth. Kaya nga, walang masama ang isang hindi dahil ang taong isang mayaman ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Why it is hard for a rich man to enter the kingdom of God is not because he is rich, but because of his love for his riches and wealth. Di ba sabi sa Bible, walang masama sa pera, pero love for money is the root of all evil. Hindi ang root of evil ay yung pera. Yung love for money ang evil, mga kapatid. So dito, bakit hindi sinasabi na ang mayaman tao hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos? Hindi yan ang sinasabi ni Lord. Kaya nga kung magiging literal tayo dito, pwede na namang maging mali ang ating interpretation. Kasi ang sabi ni dito ni Jesus Christ, it is hard for a rich man to enter the kingdom of God. Okay, kung yan ay literal, so kung ako'y mayaman, hindi pala ako makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi yun ang sinabi dito. Hindi po yun ang sinasabi doon. Kaya nga napakaganda, hinihimay-himay ninyo yan, inaalam ang tunay na meaning. Kasi kung magiging literal lang tayo, ang sinasabi dyan ng isang mayaman na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pero hindi yun ang tinuturo. Ngayon, paano ko ngayon maintindihan yon? Tingnan na natin yung correlation. Scripture interprets Scripture. Yun nga papasok yung correlation. Di ba sabi doon ni Paul, may mga sinulat siya, for the love of money is the root of all kinds of evil. No? Okay, merong mga ganung bagay. So ibig sabihin, walang masama sa riches, walang masama sa wealth. Pero ang masama doon is yung love for riches and wealth. Isa sa mga turo, bibigyan ko kayo ng turuan ni Jesus Christ. Diba? Merong isang mayaman na ang dami na niya, no? Na nagkaroon ng harvest, mayaman siya at tapos nagkaroon ng harvest, tapos napununan niya yung kanyang storage ng kanyang mga inani niya, no? Ngayon, hindi pa siya kontento doon sa na store niya, no? Gusto pa niya ng mas marami pa. So anong ginawa niya, no? Sinira niya yung existing niyang storage at nagpalaki siya ng panibagong storage, no, just to store many things, no. So ibig sabihin, makikita natin dito, riches and wealth has nothing wrong. Walang talagang hindi naman masama. Ang masama diyan yung maging greed tayo sa ating riches and wealth. Na para bang talagang magiging that is already where you are, para bang you are so entangled with it na you love your wealth and your riches so much, no, compare with anyone, especially with God, no. At dito makikita natin yun yung dahilan bakit ang isang taong mayaman ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi dahil siya'y mayaman, kundi dahil sa pagmamahal niya sa kanyang kayamanan. Yun yung problema. Okay? So dito naintindihan natin 'yon, no? Kung hindi tayo nag-observation, hindi natin makikita 'yon. Kaya minsan mali yung interpretation natin. Kasi kung magiging literal tayo, 'yun ang sinasabi doon, rich man will not enter the kingdom of God. No? But that is not what Jesus Christ was trying to say. It is the love for riches and wealth that will hinder a man to enter the kingdom of God. Okay? So what is the difference between the kingdom of heaven? Dito, kung mapapansin ninyo, sa una, sa verse 23, ang kinamit ay kingdom of heaven. Dito sa verse 24, kingdom of God na ang sinabi. Okay, so anong difference? Bigyan natin ng contrast kasi maaaring sabihin, maraming nagtuturo, magkaiba yan, o maaaring hindi mo alam, yan ba iisa lang po yan. Nothing, there's nothing different with it. Both are the same. Sa Bible, lagi niyang may mga passages na sometimes ang ginagamit ay kingdom of heaven,
May mga passages naman na sinasabi ay kingdom of God. Wala pong pagkakaiba yon. Parehas lang yon. Kingdom of heaven is the kingdom of God and the kingdom of God is also the kingdom of heaven. Parehas lang po yan. So kaya para hindi tayo malito. Pero magandang bigyan ng observation kasi nakita natin sa observation natin, magkaiba, kingdom of heaven and kingdom of God. Pero wala po siyang pagkakaiba. So why Jesus said it is easier for a camel to go through the eye of the needle is not possible. Pwede bang mangyari na ang camel ay pumasok sa butas ng karayom? Talagang sabi nga natin, bakit sinabi ni Jesus na mas madali raw parang ang isang camel na dumaan sa butas ng karayom na alam natin na hindi naman talaga imposible na alam natin na posible yan, no? Imposible, hindi po pwede. Paano mangyayari 'yon? Na isang camel dadaan sa butas ng karayom ay napakaliit ng butas ng karayom. So dito, hindi rin literal si Jesus Christ when he talk about this. Kasi kung magiging literal si Lord, hindi talaga po pwede. Hindi naman talaga kapasok ang camel sa butas ng karayom. Ganon din naman ang sinasabi niya dun sa rich man to enter the kingdom of God. It's not about the rich man. It's because of his love for his wealth. Yun yung dahilan. Dito naman, here, Jesus Christ was talking about the possibility, no, na ikinukompare lang ni Lord. Hindi niya sinasabi na pwedeng talaga ang camel dumaan sa eye of the needle. Para bang binibigyan niya ng contrast at comparison ang isang camel na dadaan sa isang butas ng karayom kung pwede nga talaga at itong taong mayaman na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Binibigyan lang niya ng contrast na para bang mas madali pa itong camel na ito dumaan sa butas na hindi niya sinasabing po pwede. Mas binibigyan niya na mas madali pa ito kesa sa ganito. Yun yung binibigyan ng comparison lang ni Jesus Christ dito, mga kapatid. Hindi siya nagiging literal dito. Kung baka sa inyo, naggumamit siya ng dalawang bagay, ikumpara para isabihin na mas madali pa ito kesa dito. Mas madali pa itong camel to go through a eye of the needle. Hindi niya sinasabing talagang posible. But then, ang hina-highlight niya doon, parang figure of speech, na talagang ito ay mas madali pa ito kaysa dito. Yun yung hina-highlight ni Jesus Christ dito, mga kapatid. And that is something that he is telling here. No, Jesus was not emphasizing literally or possibility but signifying the contrast of two things. Yun yung sinasabi ko. Sinisignify niya yung dalawang bagay. This is conveyed by the word. Ang note po natin diyang word is the word easier. It is easier. Mas madali. Okay? Parang binibigyan niya ng mas madali pa ito kaysa dito. Parang kinukumpara. Kaya ginamit lang yun ni Jesus Christ. He's not talking about that possibility na hindi naman talaga pwede talaga mangyari. Okay? Now, nung narinig yun ng mga disciples, anong sinabi? When the disciples heard it, they were greatly astonished and asked. So, nung narinig ng mga disciples na ang isang mayaman pala ay, kung isang mayaman ay na tao ay mas mahirap ang isang mayaman na tao makapasok sa kaharian ng Diyos at mas madali pa ang isang camel na makadaan sa eye of the needle to enter the kingdom of heaven, then ang tanong ng mga disciples, who can be saved? Then Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. Okay, so what does to enter the kingdom of God imply? Di ba kanina, sabi ni Jesus Christ, it is hard for a rich man to enter the kingdom of God. And then, inulit niya ulit, it is easier for a camel to enter the eye of the needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Okay. So anong inasabi ng enter of kingdom of God? To enter the kingdom of God means it implies salvation. Okay? Ibig sabihin, it is hard for a rich man to be saved. Ibig sabihin, it's hard for a rich man to enter the kingdom of God. It means to say it is hard for a rich man to enter salvation, or it is hard for a rich man to be saved. Kasi kung mapapansin ninyo,
ang ginamit ni Jesus Christ ay enter the kingdom of God. Pero later on, ang mga disciples, kinonect na niya when it comes to salvation. That who can be saved? Kung mahirap pala makapasok sa kaharian ng Diyos at maligtas, sino ang maliligtas at sino ang makakapasok sa kaharian ng Diyos? Yun ang tanong ng mga disciples. So dito, kinukumpara ngayon dito sa verse na ito that entering the kingdom of God is to be saved. Salvation is required to enter the kingdom of God. Bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan tayo ay maligtas muna. Hindi lahat ng tao ay maliligtas, mga kapatid. Hindi lahat ng tao makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sino makakapasok? Yung mga naligtas lamang. Okay, so salvation, so that's why ang tanong dito ng mga disciples, who can then be saved? Sa kanila parang ang hirap. Parang ang hirap makapasok at maligtas. Pero ang sabi ni Jesus Christ, itong sinabi niya, tama kayo. With man, that is impossible. But with God, all things are possible. Ang sinasabi ni Jesus Christ, to enter the kingdom of God and to be saved, that is not possible for man. Ibig sabihin, sa ating sarili, wala tayong kakayahan at pamamaraan na maligtas on our own at makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero sa Panginoon, but with God, ito ay posible. So ibig sabihin, the kingdom of God, entering the kingdom of God. So ano sinasabi nito? This is seen in the response of the disciples, no? So how did disciples respond to what they heard? They were greatly astonished, no? So who can then be saved? For them to be saved, sabi nga natin, sa kanila, for them to be saved and to enter the kingdom of God is not that easy. Kaya nga sinasabi niya, who then can be saved? Kung ganun pala na hindi ganun kadali na makapasok at sa kaharian at maligtas. So what Jesus said to them, with man this is impossible, but with God all things are possible. So what does Jesus ini-imply niya doon sa response niya? Ang sinasabi niya, Jesus was simply saying that to be saved and to enter the kingdom of God is impossible with man, but only possible with God. It means to say, sa atin, wala tayong kakayahan at pamamaraan na makapasok sa kaharian ng Diyos at maligtas on our own by just doing things on our own. Kagaya itong taong ito, ang akala niya makakapasok siya sa kaharian ng Diyos at maliligtas siya kung meron siyang gagawing mabuting bagay. Okay? Ang sabi ni Jesus Christ, that is impossible because you cannot save yourself. You cannot enter the kingdom of God by just doing good thing. But entering the kingdom of God and to be saved is only possible with God. Yun ang sinasabi ni Lord dito. Okay? So that is what this verse is trying to say. So salvation, having eternal life, and entering God's kingdom cannot be earned by doing good things as the man believes. But these are works of God and not man. Okay? So dito pa lang mga kapatid, ito na, interpretasyon na ito. So we have already having some interpretation here. Nag-o-observe pa lang tayo dito. Kung kinitingnan natin yung lahat ng bagay, tinitingnan natin yung structure ng mga sinasabi, tinatanong, ibinibigay, makikita ninyo, mahuhuli na ninyo kagad yung mga katuruan dito na magiging interpretation natin later on. That salvation and entering the kingdom of God and having eternal life is not possible with man, but with God, all these things are possible. Okay? It is through God that we will have eternal life. It is through God that we will enter the kingdom of God. It is through God that we will be saved. Not by just doing good things. Okay, so that is what we are saying. So there are things that possible with man, but with God, all things are possible. Okay, quickly, 15 minutes, tapusin natin. Nakita natin lahat yung observation natin. No? So what does the passage, sa interpretation, sa observation, what does this passage say? Ano sinasabi nito? Ngayon, nagawa na natin, naintindihan natin ang sinasabi nitong passage ito. So what does this mean now? Ano sinasabi ngayon nito? Okay? Now, this is my
my interpretation, tingnan nyo po, kinuha ko lang ito doon sa observation natin. Okay. Like the young man, para bang mag-i-introduction ako, gagawa lang ako ng sarili kong interpretation based on what I saw in the passage. Like the young man, many if not all quest to seek eternal life. Kagaya ng taong ito, marami ang naghahanap upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. At itong passage na ito ay nire-reveal ang katotohanan regarding this matter. It means to say, meron tayong mga, in our time today, yan po yung sinasaliksik ng tao, no? That how to have eternal life. At itong passage na ito ang tinuturo ang katotohanan para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. So several questions to consider. Ano yung mga dapat i-consider dito sa ating nakita natin? How to inherit eternal life? Is it possible to do good things to have eternal life? How to enter this life and the kingdom of God? And then, nakita natin sa verse 18, no one is good except God alone. No? Ilagay natin yon. Kasi yun ang nakita natin doon sa observation. So, ang interpretation natin is that walang mabuti except God alone. So the scripture revealed that God alone is good. Diba? Yun ang sinabi ni Jesus Christ kanina, that there is only one good, and that is God. So anong sinasabi nito? The fact that God is good, dahil ang Diyos lang ang mabuti, it means to say that not only He is good and His divine nature as being His attribute, but also in all His ways. So the truth that no one is good except God, anong sinasabi doon? It reveals that man cannot be referred as someone who is good and that man cannot do something that is good. Ang sinasabi ni Jesus Christ na isa lang ang mabuti. At ang mabuti na yon ay ang Diyos. So kung titignan natin yung sinasabi dito ng tao, what is something or what good thing that I must do? Sinasabi ni Jesus Christ sa kanya, iisa lang ang mabuti na makakagawa ng magandang bagay at ang Diyos. Ang sinasabi niya sa tao, wala kang kakayahan gumawa ng mabuti kasi iisa lang ang mabuti ang Diyos. Ibig sabihin, tayo mga kapatid ay hindi mabuti. We are not really good. And because we are not good, we cannot even do good things. Kasi we are not really good. There is only one good. Ang pwede lang gumawa ng mabuti ay ang Diyos. So tayo, wala tayong kakayahan maging gumawa ng mabuti. Even though we want to do good things. Why? Dito na ako kukuha ng passage, correlation sa passage. Bakit? Sabi po sa Romans 3:12, there is no one who does good, not even one. Ibig sabihin, kung gustuhin ko man gumawa ng mabuting bagay para magkaroon ako ng eternal life, hindi pa rin po pwede. Kasi wala akong kakayahan makagawa ng mabuting bagay. Bakit? Dahil ako'y makasalanan. At iisa lang ang makakagawa ng mabuti. Yan ay Diyos. Tingnan nyo po, interpretasyon na ito. Doon nyo lang huhulihin yan doon sa ating observation. Doon sa sabi ni Lord, there is no one good except God. Ibig sabihin nun, wala kakayahan ang taong yon gumawa ng mabuti dahil iisa lang mabuti ang Diyos. Ibig sabihin, kahit gumawa siya ng mabuting bagay, hindi pa rin yon makaka-earn sa kanya ng eternal life kasi wala siyang kakayahan even to do what is good because he is not good. Bakit? Kasi sabi sa Romans, there is no one who does good. Not even one. Kahit isa lang, wala talaga. Okay? Now, dinadala ko lang po yung observation ko doon sa interpretation ko, mga kapatid. The truth that God alone is good and that no one does good, not even one, sabi sa Romans, reveals that the rich man has no capacity to do good thing that will earn him eternal life. Why? Because eternal life is not earned or inherited by doing good things, but by obedience to the word of the Lord. Yun ang sabi ni Jesus Christ. You will not, if you want to enter life, then you have to do not by doing good things, but obeying God's word. So, eternal life is not earned, hindi ito na-earn, napapagtrabahuhan, o mamamana natin sa pamagitan lang ng paggawa ng mabuti.
kundi sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Verse 19. The Bible says no one does good, reveal, mga kapatid, that the man has no capacity to good thing that would earn him eternal life. Eternal life is not a result of doing good things or work, but by obeying the commandments of God. Jesus tells that the man, that if he wants to enter life, he needs to obey the commandments. Although the rich man was able to practice the commandments, di ba? Parang kino-conclusion ko lang po yung aking observation dito. Ayun na po yung interpretation natin. Although the rich man was able to practice, dahil sabi niya, I was able to do all these things, all to practice the commandments in dealing with other people since childhood, but still he lacks one thing. He lacks in obeying the commandments concerning God. Okay? Jesus tells the man that if he lacks one thing, and that is to come and follow him. In doing this, he needs to leave everything behind. Now, to come and follow Jesus is not easy, mga kapatid. Di ba sabi ni Jesus Christ, if you want to come to me, if you want to follow me, you have to deny yourself, take up your cross, and follow me. Ibig sabihin, you are willing to abandon everything you have. Everything, no? You have to exchange your treasure here on earth for the treasures in heaven. So it means to say you have to leave everything behind, including your riches, in exchange for the treasure in heaven. Eternal life is not a result of good deeds, but it is by faith in the Lord Jesus Christ. Living by faith is not dependence on material things, wealth, but having faith in God alone and in His grace. So dito natin makikita, when you living by faith is not by depending on our material things. So if you want to live by faith, we don't need the material things. If we want to live by faith, we have to live it only and have faith in God alone and rely on His grace alone. So how to inherit eternal life? Entering life requires obedience to God's commands. Eternal life does not happen when death comes, but the person can enter life and experience eternal life the moment she comes to Christ and believes in Him. Eternal life is something that is to receive, sabi nga natin, and experience now. We become God's heir through Jesus Christ. Kaya nga, you will have treasures in heaven. Ang mamanahin natin ay hindi yung meron tayo, kundi yung mga magagaling through our relationship with the Lord. So we become tagapagmana tayo through our Lord Jesus Christ. And that is how makikita natin dito, no? Yun lang yung nakita natin sa mga verses. Nakita na natin yung meaning dito. It talks about many things, no? So how do we enter life? Correlation? Diyan na tayo maglalagay ng mga passages. We enter life by believing in Jesus. Because in John chapter 3 verse 36, it is by believing in the Lord that we enter the eternal life. We enter life by losing one's life for Christ. Handa nating ibigay ang ating buhay sa Panginoon, yung lahat ng meron tayo kapalit si Jesus. We enter life by grace as a gift from God. It is Romans 6:23. Hindi ko na po nilagay lahat yung mga passages na yan, but just correlation yan, just to emphasize that how to eternal life, kasi nag-i-interpret na tayo, and to support my interpretation, naglagay na ako ng ibang mga verses dyan to speak of the same thing. So entering the kingdom of God and having eternal life is purely by God's work. Verses 24 to 27. Jesus said it is impossible with man to enter the kingdom of God and have eternal life and be saved by his own work. Entering God's kingdom and having eternal life, no? Comes, but sabi dito, okay, okay, so entering God's kingdom, having eternal life cannot be worked and earned by man. For man, this is impossible, but with God, all things are possible. Salvation is purely God's work. Okay, so parang inilagay ko lang po dito in conclusion yung lahat ng nakita natin, mga kapatid. And that is the interpretation of it, no? So Jesus said, how hard it is for man to enter the kingdom of God and have eternal life. He added that it is easier for a camel to go to the eye of the needle than for a rich man to enter the kingdom of God.
what makes hard for man to enter the kingdom of God and have eternal life is not only it is purely an act of God's grace, but also because of man's riches or possessions. Riches and wealth are not bad, but love for them is what is the root. Love for money is the root of all evil. 1 Timothy 6:10. We cannot serve God and mammon, sabi nga ni Jesus Christ. You cannot serve two gods. You cannot serve God and mammon, money. Matthew 6:24. It's either we love one and hate the other, be devoted to one and despise the other. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, if you want to come and follow me, you have to give up your everything, because you cannot serve both God and your riches. You have to, it's either you have to choose whether you want to choose your money or God. So nasa atin po yun, mga kapatid. So we are called to set our hope on God who richly provides. Okay? Leaving everything behind to come and follow Jesus leads to inheritance more than we have in this present age and eternal life. Ibig sabihin, hindi na natin itinuloy yung mga susunod na verses, pero may bearing yung mga susunod na verses doon. Kasi sabi dito, kapag ipinagpalit natin ang lahat ng meron tayo, kapalit si Jesus, ano ang tatanggapin natin? Hindi lang po we will have treasure in heaven. Pero kung pupunta tayo sa babang-baba nung chapter 19 verse 29, ito ang sinabi ni Jesus Christ. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life. It means to say, when we give up everything for the Lord, not only it will return back to us 100 times, but it will lead us to inherit eternal life. Yun po, linaw-linaw po nun, mga kapatid, no? So do not lay up for yourselves treasure on earth, but lay up for yourselves treasure in heaven. What good will it be for someone to gain the whole world? Tingnan niyo po, no? Sabi sa Matthew 16:26. Nilagay ko lang to parang conclusion natin or ano, kahit makuha mo ang lahat ng kayamanan dito sa lupa, meron kang lahat noon. But you lose your soul, no? What will it be for someone to gain the whole world but yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? No? So, ibig sabihin, nakuha mo man ang lahat ng kayamanan dito sa lupa, but then hindi rin yung sapat para isalba tayo for us kung ang kaluluwa natin ay mapupunta sa kapahamakan. So it means to say that is what Jesus Christ says. It means to say that we don't need to be rich in the things of this world, but we have to be rich when it comes to God and when it comes to His kingdom. So dating po yun. So possible topics, ano yung mga possible topics patungkol dito na pwede ninyong gawing topic na kagad nung preaching ninyo, pagtuturo ninyo? How to inherit eternal life. Pwede ninyong gamitin yung Matthew 19:16-26. Paano ba tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kung ayaw ninyo, pwede din topic, how to enter the kingdom of God. Sorry for that. How to enter the kingdom of God? Kasi ganun din ang sinasabi dito sa passage na ito. Salvation is by grace, not by works. Kasi dito tinatama natin, it is not by works that we earn eternal life, but it is by grace. Pwede rin nating topic dito, salvation is possible with God alone. Kasi yung sabi ni Jesus Christ doon, with God, all things are possible. Salvation is only possible with God alone. Obedience to God's commands lead to life and perfection. Kasi yun ang sabi doon, that if you want to enter life, obey this commandment. If you want to become perfect, obey this commandment. So, tingnan nyo po, ang dami ko ng topic dito. Hindi lang 5 po yan. Pwede pang hanggang ilang topic pwede kong bawa doon sa ating ginawang observation. At yung preaching na po yan. Pagtuturo na po natin yan, mga kapatid. No? Very napakaganda, di ba? Ang dami na natin pwedeng gawing topic, pwede nang ituro, i-share sa preach natin. Pwedeng gawing topic ito ang preaching mo, how to inherit eternal life. Yun din, gagamitin mo lahat ng yon. Ng observation, pwede namang how to enter the kingdom of God. Pwede kang mag-concentrate sa salvation is by grace, not by doing good things. Because we are not good. Only God is good. And because we are not good, we cannot even do good things. Wala tayong kakayahan. So that is something that we can preach in this.
That salvation is not something that we can earn, but it is only possible with God. So, ang dami na pong lalabas ng mga teaching dyan, mga kapatid. Okay? Quickly, and then we end. Application, what does this passage mean to me? Okay, personally. Yan, ito, tatanungin mo itong yung mga bagay na yan sa sarili mo. How does this truth apply to my life ngayon? Kung ito pala ang nakita ko dito, anong kinalaman ito sa buhay ko ngayon? Unang-unang pwede nating sabihin sa sarili natin, no one is good except God alone. Ibig sabihin, hindi pala ako mabuti kung wala ang Diyos. I am not in capacity to do good things. Wala pala akong kakayahan gumawa ng mga magagandang bagay that will earn anything on my behalf to God. Everything in me is by grace brought by Jesus Christ. No, ibig sabihin, lahat pala ng meron ako, na hindi ito na-earn ko sa paggawa ng mabuti. Kaya meron akong pera, may trabaho, o ano, ito pala ay galing sa Panginoon. Ito'y by grace, kaya meron ako, na dinuot sa akin lang ng Panginoon Jesucristo. I can do all things in Christ alone that brings glory to God. It means to say, on my own, I cannot do anything. Sabi nga dun sa pinag-aralan natin, vine and the branches, apart from the Lord, I cannot do anything good. Kaya lang nating maging mabuti at magawa ng mabuti kapag nandun na si Jesus sa ating buhay. Pero without Jesus Christ, we cannot do anything good. Tingnan niyo po, pwede ko na i-relate yan sa sarili ko, no? Nire-reflect mo na sa sarili mo yung nakita mong interpretation. Obedience to God's commands brings life. Ayun, be specific. Am I obeying God's command? Kasi sabi doon ni Jesus Christ, if you want to have life, obey this. And what is the commandment? Do not murder. Ngayon, am I obeying the commandment of God? In what areas do I struggle to obey God? Naki-struggle ba ako to obey God? In what area do I struggle? Alamin mo, bakit ako nag-struggle? Okay? And then, how does this truth apply to my life? No, material wealth. Tingnan natin material wealth and possession. Maging specific tayo. How do I see wealth and material possession? Ano ba sa akin yung mga wealth and material possession? Am I so entangled with wealth and material possession? Obsessed ba ako sa pera at sa mga kayamanan? Tanungin mo sarili mo. Am I willing to give everything I have in exchange? Willing ba ako na even ibigay ang lahat kay Jesus Christ? Tanungin mo sarili mo. Kasi yun eh. Ilagay mo sarili mo na parang ikaw yung taong yon na lumapit sa Jesus. Handa ka bang ibigay mo lahat para sa Panginoon? Kasi hindi lahat ng Kristiyano ganyan, mga kapatid. Laying up treasures in heaven. Be specific tayo. Am I laying up treasures? Mayaman ba ako in laying or storing treasures in heaven? O am I rich in treasures here on earth? Binibigyan ko ba ng priority in having na mag-ipon ng treasure here on earth rather than treasure in heaven? Tanungin mo sarili mo, maging specific ka, baka ganun ka para matama mo. Then come and follow Jesus. Be specific. Am I following Jesus wholeheartedly? Aside from wealth and material possessions, sabi nga natin, what hinders me in my walk with God? Ano pa yung mga bagay na pumipigil sa akin para sumunod ako kay Jesus Christ wholeheartedly, bukod sa pera at material things? Tanungin mo sarili mo, lista mo doon. Okay? Then, in view of all these things, nalaman mo, ito pala ang problema po. Ngayon, anong gagawin ko ngayon dito sa mga natagpuan ko? Be specific in terms of obedience to God's command. Anong gagawin ko ngayon sa wealth and material possession? Kung ako'y masyadong obsessed sa mga ganito, laying up treasure in heaven, and may mga problema ako when it comes to following Jesus. Now, how do I plan? Ano ang plano ko para isakatuparan ko itong mga bagay na ito na nakita ko na meron akong pagkukulang? And then you end up what? Praying to God and committing everything before the Lord. So tingnan niyo po, no? As I end, no, I will end on this. Napakaganda po nung ating kung alam ko sa ngayon para mahihirapan kayo, but then I will give back to you this video, yung ating slides. Pag-aralan niyo ulit, no? Ang ganda kung ito po ay mapag-aralan niyo kadang mga bagay na ating ginagawa sa pag-aaral natin. Ang ganda po yan. You will really somehow
makaka-gain tayo ng lahat ng mga bagay kung ganitong klaseng pamamaraan ang gagawin natin sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. Hindi dahil magpipreach kayo o magsishare kayo ng word, pero on your own personal life, lalago at lalago tayo sa pagkakaintindi natin sa Panginoon, sa salita ng Panginoon, kung ganitong pamaraan ang ating gagawin. In preparation, kasi tinetrain na rin kayo mga manggagawa kayo, tinetrain na rin kayo mag-share ng word. Kaya nga ito, ang reason natin bakit ko kayo tinuturuan dito, I hope and I pray one or two from you will stand soon, no? Na unti-unti na makakatayo na kayo, na there's no need for us na kayo na rin ang gagamitin dyan kapag mga pagkakataon na hindi ako pwede o si Pastor Rene hindi pwede. Mga isa o dalawa kapag nagsanay na, natutunan na, handa na, then you will be preaching also. Kasi lahat naman tayo tinawag to preach the word. Hindi lang mga pastor. Lahat tayo ay tinawag ng Panginoon para magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Okay, so let us end up. Let me just stop this and then I